Hello mga Tarot Loves! Welcome back sa aking channel. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang isa sa pinaka-pinag-uusapang astrological phenomenon, ang Mercury retrograde. Oo, ito yung sinisisi natin kapag nasira ang phone, nagloko ang wifi, o nagka-misunderstanding na naman kay jowa o sa kaibigan. Bakit nga ba nangyayari ang Mercury retrograde? Ano ang epekto nito sa bawat zodiac signs? At syempre, paano ba natin maiiwasan ang mga sablay na dala nito? Kaya kung ayaw mong ma-stress, make sure tapusin mo ang video na to, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa galaw ng mga planeta. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Ano ba ang ibig sabihin ng retrograde? Ang retrograde ay parang backward mode ng isang planeta. Halimbawa, si Mercury. Mukha siyang umaatras sa kalangitan. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya umaatras. Dahil lang yan sa pag-ikot ng Earth at ng mismong planeta. Parang illusion lang kumbaga kasi naaabutan natin siya sa orbit. Kapag may retrograde, sinasabi sa astrology na may delay o baliktad na energy. Dahil si Mercury ay planetang konektado sa communication, gadgets at travel. Panahon ito ng mga aberya sa komunikasyon, palpak na gadgets, misunderstanding, at pagbabalik ng mga tao mula sa nakaraan. Magsisimula ang Mercury retrograde 2025 sa July 17 at tatagal ito hanggang August 11, 2025. Ngayon, alamin natin kung paano maaapektuhan ang zodiac sign mo at paano mo magagamit ang energy ng Mercury retrograde sa tamang paraan. Ngunit bago ko i-break down ang epekto nito kada zodiac sign, tandaan niyo muna ang ilang tips. I-double check lahat ng emails, texts at contracts. Mag-backup ng files para iwas stress. Magbigay ng extra allowance sa oras kung may biyahe ka. Magpahinga at mag-reflect. Hindi ito panahon para magmadali. At syempre, huwag magpanik. Hindi ito katapusan ng mundo, kundi panahon para mag-realign. So, ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin to. Para sa mga Aries, pinanganak mula March 21 hanggang April 19. Asahan ang pagka-delay, hindi pagkakaintindihan, at pagbabalikan ng mga dating kakilala. Maging maingat sa mga sinasabi mo, lalo na sa relasyon. Posible rin na may kaibigan o kaopisina kang magbabalik para ayusin ang tampuhan. Ang payo para sa iyo, Aries, makinig ka muna bago magsalita. Para sa mga Tauros, pinanganak mula April 20 hanggang May 20. Maaaring maapektuhan ang iyong budget o finances. I-double check ang mga bayarin at huwag basta-basta maglabas ng pera sa mga biglaang investments. Pwedeng pumalik ang dating utang o away tungkol sa pera. Suriin mabuti ang bills at iwasan ang biglaang gastos. Ang payo para sa iyo, Taurus, huwag basta maniwala sa lahat ng naririnig. Para sa mga Gemini, pinanganak mula May 21 hanggang June 20. Ruling planet mo ang Mercury, kaya ikaw ay extra na maaapektuhan. Doble ingat sa kalituhan at maling desisyon. Mag-expect ka na sa delays ng mga plano mo at minor misunderstandings. Take time to listen and clarify. Pwedeng subukin ang love life mo ngayon. Ang payo sa iyo, Gemini, iwasan ang walang kwentang away. Para sa mga Cancer, pinanganak mula June 21 hanggang July 22. Kinigising ng Mercury retrograde ang mga alaala at tagong emosyon. Perfect ito para magmuni-muni. Pwedeng managinip ka tungkol sa ex o lumang takot. Baka may mga lumang issue na bumalik para harapin mo. Maganda ito para makamove on ka na. Pahinga rin sa emotional stress. Self-care is key. Ang payo sa iyo, Cancer, mag-journal at i-release ang bigat sa loob mo. Para sa mga Leo, pinanganak mula July 23 hanggang August 22. Baka magkaroon ng gulo sa grupo o team. Pag-usapan ng maayos ang mga plano at huwag mag-assume. Baka may lumitaw na dating kaibigan, pati na rin dating tampuhan.
pwedeng may planong di matuloy. Ang payo para sa iyo, Leo, maging flexible. Para sa mga Virgo, pinanganak mula August 23 hanggang September 22. Mercury din ang ruling planet mo, Virgo, kaya doble ingat ka dapat. Lalo na sa work at career, baka may miscommunication sa boss o clients. I-delay muna ang bigating desisyon sa negosyo. Ang payo para sa'yo, Virgo, i-double check ang email bago isend. Ops, teka muna. Pipili ako ng 10 lucky supporters na isha-shoutout ko sa next video. Tama ang narinig nyo. Basta ikaw na ang mapasama. Mag-comment ka lang ng zodiac sign mo dito sa video na to. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video na to sa mga kaibigan mo. Good luck sa inyong lahat at salamat sa walang sawang suporta. Love you all! Para sa mga Libra, pinanganak mula September 23 hanggang October 22. Iwasan ang biglaang travel plans kung hindi handa ang itinerary. May mga biyahe na pwedeng ma-move o ma-cancel. Babalik ang interes sa mga dati mong gustong aralin. Ang payo para sa iyo, Libra, laging i-verify ang info sa iba't ibang source. Kung student ka, mag-double check ng assignments at deadlines. Para sa mga Scorpio, pinanganak mula October 23 hanggang November 21. Ava may problema sa mga bayarin, loans o shared finances. Importanteng maging honest sa partner o kadil mo. Ayusin ang mga papel na kasunduan. Ang payo sa iyo, Scorpio, iwasan muna ang alanganing financial decision. Para sa mga Sagittarius, pinanganak mula November 22 hanggang December 21. Relasyon mo ang pwedeng maapektuhan dito. Baka may ex na magparamdam o may hindi pagkakaintindihan sa current partner. Pag-usapan ng mahinahon ang problema. Ang payo para sa iyo, Sagittarius, huwag agad mag-assume. Para sa mga Capricorn, pinanganak mula December 21 hanggang January 20. Pwedeng ma-delay ang mga gawain sa trabaho o bahay. Planuhin ang schedule at mag-adjust kung kailangan. Huwag mong madaliin ang lahat. Ang payo para sa iyo, Capricorn, ayusin ang plano at bigyang importansya ang iyong mental health. Para sa mga Aquarius, pinanganak mula January 21 hanggang February 18. Baka madelay muna ang mga creative ideas na naiisip mo. Hayaan mo lang. Perfect timing din ang kailangan. Iwasan ang walang saysay na arguments sa mga anak o kaibigan. Babalik ang old hobbies at mga dating crush. Ang payo para sa'yo, Aquarius, i-express ang sarili sa art, pero iwasan makipagbalikan sa ex. Para sa mga Pisces, pinanganak mula February 19 hanggang March 20. Baka magkaroon ng issue sa bahay o pamilya. Old family issues na kailangan na talagang ayusin. Pwedeng bumalik ang childhood memories. Gamitin ito para mag-heal. Ang payo para sa iyo, Pisces, ayusin na yung matagal mo nang pinapatagal. Ayan mga tarot loves. Tandaan, hindi dapat katakutan ng Mercury retrograde. Gamitin natin ito bilang chance para mag-reflect, mag-review at mag-realign ng mga plano. Kung nagustuhan mo ang reading na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung nakarelate ka, at syempre, mag-subscribe para updated ka sa susunod nating videos. Hanggang sa muli, ito ang Renzo Tarot Channel. Stay aligned with the stars. Bye mga Tarot loves!